Parati na nating naririnig na ang pag-aasawa ay hindi parang isang mainit na kanin na kapag napaso ka, pwede mong iluwal. Akala ko noon, biro lang yon. Pero nung nag-asawa na ako, doon ko mas naintindihan ang kasabihan na yon. Dahil kahit gaano kagulo ang relasyon niyong mag-asawa, sa bandang huli, wala ka pa rin magagawa kundi ayusin ang problema. Bakit? Dahil kasal kayong dalawa at sa sitwasyon, 25 years ko na yun tinitiis. Mga idol, tawagin niyo ako sa pangalang JV, 25 years ng kasal sa asawa kong si Mary. May 2 kaming anak at parehas tapos na sa pag-aaral. Si Nathan, ang panganay namin, ay isang civil engineer. Habang ang bunso naman namin si Arian, nurse sa Canada. Pero sa bahay, si panganay ang kasama naming mag-asawa. Siyempre, ang unang tanong dyan, sweet pa ba kami sa isa't isa? Tatapatin ko na kayo mga idol. Matagal na kaming hindi okay ni Mary. Kung kailan kami tumanda, saka naman kami naging aso't pusa kong mag-away. Bangayan sa umaga, tanghali at gabi. Maski nga bago matulog, nagbabangayan pa rin kami. Kaya hayun, hanggang sa panaginip ko, nag-aaway pa rin kaming dalawa. Nakauwi rin. Pa, maano po? Oh, bakit gising ka pa, ha? Maagang meeting mo bukas, di ba? Hindi lang po ako makatulog kaya eto, nagkape po muna ako. At yan pa talaga ang ininom mo. Mas lalong hindi ka makakatulog niyan. Hindi po yan. Ang mama mo, nasa na? Tulog na ba? Nako pa, gising na gising pa. Ikaw yata yung iniintay Kanina pa ata hindi may pente yung muka. Oh, bakit? Ano na naman bang ginawa ko? Sabi niyo raw po kasi dito kayo magdi-dinner. Kaso 8:00 na ng gabi wala ka pa. Kaya ayun, halos hindi ko malunok yung kinakain ko dahil panay ang sermon Pati tuloy ako nadamay. Hayaan mo na, ha? Parang hindi ka pa nasanay Sa mata ng mama mo, kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Darling, bakit gising ka pa? Huwag mo kong madarling-darling dahil kumukulo ang dugo ko sa'yo. Bakit ngayon ka lang ha? Dumating kasi si paring Arnold, galing Amerika. Nagbakasyon dito sa Pinas. Kaya ayun, unti lang na, nag-ayang uminom ba? Alangan naman tumanggi ako. Diyos ko naman, ang tanda-tanda mo na gumigimik ka pa rin. Ano ka, teenager? Ma, grabe naman po sa ang tanda-tanda. Wala pa naman pong 60 si Papa Bata pa yan. Isa ka pa. Naku, huwag kang sumabat sa usapan ha? Dahil hindi ikaw ang kausap ko. Tama na yan ha. Pati yung bata dinadamay mo dyan sa init ng ulo mo. Ako ang kausapin mo ha. Ikaw talaga ang kakausapin ko. Bakit hindi ka man lang nagsabi na gagabihin ka pala ngayon ha? May load naman niyang cellphone mo, di ba? Hindi ka man lang makatawag. Sige, kahit text na nga lang Sorry. Nakalimutan ko. Darling, sige na. Nakalimutan? Sa pagkakaalam ko, hindi ka pa naman makakalimutin, di ba? O baka naman kasi sinadya mong kalimutan. Pwedeng bukas na lang tayo mag-usap. Medyo sumasakit ang ulo ko sa boses mo Talagang sasakit yung ulo mo, ha? Ngayon tayo mag-uusap. Bakit hindi ka nagpaalam? Alam mo bang nag-effort pa akong lutuan ka ng masarap na pagkain tapos hindi ka pala rito maghahaponan? Ano man lang yung nagsabi ka, di ba? Kainin natin bukas. Ito na mainitin. Ganun lang naman kasimple yun, ha? Bakit ba pinapalaki mo pa yung issue? Kasi nga, hindi ka nagpapaalam. Ikaw na matanda ka. Sorry, pasensya. Tinan mo nga. Labas sa ilong yung pagsusorry mo. Napilitan ka lang ata. Nakita mo kasing galit ako. Ito na. I'm sorry. Ayan ha. Okay na po ba? Ewan ko sa'yo. Dito ka sa sala matutulog dahil ayokong naririnig kang humihinga.
Nakakabwisit! Darling! Darling! Ay, ako naman, oh. Kung alam nyo lang mga idol, halos araw-araw sumasakit ang ulo ko sa boses ni Mary. Paano naman kasi, simpleng bagay lang, ikinagagalit na niya sa akin. Yung parang wala na ako nagawang tama sa paningin niya. Oo, alam ko, happy wife, happy life. Pero kailan ba mauuso yung happy husband, happy life din? Kasi di ba parang hindi naman yata tama na parating mga misis lang ang masaya. Dapat, pati rin ang mga mister. Dahil sa parati naming pagbabangayan, unti-unting lumayo ang loob ko kay Mary at ramdam kong ganun din siya. Yung para bang nawala na yung pagmamahal. Siguro dahil napagod na rin ako sa pag-intindi sa kanya na dumating na ako sa puntong parang nag-aaksaya na lang kami ng oras ng isa't isa. Eh di hindi ka makakauwi bukas. Opo pa eh. Pina-extend ako rito sa Bulacan. May mga sekusuhan pa raw sa site eh. Pagsasabi na lang po kay mama na hindi ako makakauwi bukas. Baka kasi magluto eh. Masermonan pa ko ako. O sige ha, sasabihin ko. O basta mag-ingat ka dyan ha, iho. At sana pagka-uwi mo rito sa Maynila, may bit-bit ka ng girlfriend, ha? Si Papa talaga. Sige na po, may gagawin pa po ako eh. O siya, sige, mag-ingat ka ha. Ako talaga tong batang to. Sige po, bye-bye po. Ay naka. Sino yung kausap mo? Ay, Sus Joseph. Ano ka ba naman, Mary? Parang kwan dyan. Kabuti na bigla ka na lang sumusulpot ba? Ay nako. Sino yung nakausap ko? Hindi raw siya makakauwi bukas dahil pina-extend sila dyan sa pinuntahan nila sa Bulacan ba? Ay, sigurado ka ba ha? Oo naman. Ay, patingin nga ng cellphone mo. Ha? Ay, patingin ng cellphone mo. Ay, ayoko. Nag-usap na tayo, di ba? Kahit mag-asawa na tayo, hindi dapat mawawala yung privacy ba? Sa isa't isa. Tsaka kailan mo pa gustong tingnan yung cellphone ko, ha? Simula nung nambabae ka. Ano? Babae? Diyos ko. Anong pinagsasabi mo dyan? Oo, nabubwisit ako sa'yo araw-araw pero ikaw ang babae sa buhay ko. Alam mo yan. Ay, nako. Yung mga lumalabas sa bibig mo, hindi mo ko madadaan dyan. Akin na yung cellphone mo. Dali, patingin ako. Ano pang problema mo, ha? Wala nga kasi akong babae. Eh, kung wala, bakit hindi mo mabigay sa akin yung telepono mo? Kasi may tinatago ka. Oh, ito na. Oh, ayan, tignan mo. Oh, Ay, talagang titingnan ayan, ko. Oh, ayan. Akala mo makakalusot ka sa akin, ha? Ako, kung kailan tumanda, saka mo ako kululukuhin? Kapag nalaman ko lang kung sino ang babae mo, nako! Maaga niyong makikita si San Pedro, mga hayop kayo! O ano? May nakita ka ba, ha? Wala naman, di ba? Kasi nga wala naman akong babae. Bakit mo ba ako pinagbibintangan, ha? Kasi nakita kita kahapon na may kasama kang babae. Eh, kumakain kayo doon sa restaurant at nagtatawanan pa kayo? Sinong Ay, sus ko naman. Si Lulit! Si Lulit yung nakita mo! Ay, sino ba yung lulit-lulit na yan, ha? Si Lulit ba? Ano ka ba naman? Nakilala mo na yun. Yung, yung kaibigan ng pamilya namin. Diyos ko naman. Ito naman, ho? Eh, bakit naman kayo magkasama ni Lulit? Bakit hindi naman pwede, ha? Porket may asawa na ako, bawal na ako makipagkita kahit kanino? Ay, bakit? Sana kasi nagsabi ka. Sana sinabi mo na kasama mo yung Lulit na yan. Diyos ko naman, lahat na lang i-report. Ano ba ko rito, asawa mo, reporter? Ha? Lahat na lang ng kilos ko, pinupuna mo. Wala na akong ginawang tama sa mata mo. Ay, talagang wala ka naman talagang ginawang tama. Lumaki na yung dalawang anak natin, pero inaasta mo pa rin yung parang kang teenager. Para ako nagpapalaki ng bata, Diyos ko. Kung ayaw mo rin pala ng ginagawa mo na parating nagsasabi sa asawa mo, eh di sana pala, hindi na lang tayo nagpakasal. Ay nako, sana hindi na nga talaga. Anong sinabi mo? Wala. Ulitin mo ang sinabi mo. Wala nga kasi. Ulitin mo! Bakit mo ba pinapaulit sa akin? Narinig mo naman, di ba? Gusto kong marinig ng malinaw sa'yo kung ano ang sinabi mo. So ibig sabihin yan, ano? Nagsisisi ka na pinakasalan mo ako. Nagsisisi ka na nagkaroon tayo ng pamilya. Ay, pues hindi lang ako, JV. Pati rin ako.
Halata naman eh. Kailan ka huli naging malambing sa akin, ha? Kailan yung huling pinuri mo ako? Kailan yung huling niyakap mo ako? Hindi ko nga maalala kung anong pakiramdam ng mayakap mo eh. Paano? Sigaw ka ng sigaw. Parating yan ang binubungad mo sa akin. Aber, kala mo ikaw lang. Bakit ha? Kailan din ba yung huling pinaramdam mo sa akin na nirerespeto mo ko? Kailan yung huling sinabi mo na mahal mo ako? Kailan yung huling pinaramdam mo sa akin na pinakamaganda ako sa paningin mo? Tapos nakasikit ang bigyan ng 2 anak, kaya ayan, wala na akong pakinabang sa'yo. Hoy, hindi totoo yan, ha? Yun ang totoo. Alam kong nararamdaman mo na habang tumatagal, nawawala na yung respeto at pagmamahal natin sa isa't isa. Anong pinapalabas mo ngayon, ha? Na maghiwalay na lang tayo? Yun na ba ang dapat nating gawin? Yun na ba yung tamang solusyon para matapos na tong gulong to? Nung mga oras na yon, hindi ko alam kung bakit parang nakahinga ako ng maluwag. Na para akong nakalaya sa ilang taong pagkakakulong. Nakakatawa na nakakalungkot lang dahil kung kailan tumanda kami ni Mary sa kapag ganito ang nangyari. Pero wala na eh. Parehas kami nagkasundo na hindi na maaayos ang lahat. Na hindi na madadaan sa maayos na usapan at ang paghihiwalay na lang ang tanging paraan. Babalik ko lang galing Bulacan. Ito agad ang binungad nyo sa akin? Ay, nako. Wala na po ba talagang pag-asa na maayos pa tong mga to? Wala na. Papa mo na rin ang nagsabi. Teka, ba't ako? Diba ikaw ang nagbigay ng ideya na yon, ha? Umagre lang ako, ha? Anong pinagkaiba nun? Sige nga ha. Pumayag ka rin naman. Kasi nga, nagpapahiwatig ka na. Diba yun ang gusto mo? Kinagat ko lang yung pain mo. Tama na. Mag-aaway na naman kayo eh. Ang akin lang, baka naman kasi masama lang ang loob nyo sa isa't isa. Baka kailangan nyo lang magpahinga. Pwede po na maghiwalay muna kayo. Yung cool off, kumbaga. Anak, sa edad namin, hindi na uso yung cool off na sinasabi mo. Yung pahinga-pahinga. Kapag hiwalay na. Kita mo naman, di ba? Ilang taon na naming iniiwasan yon. Dahil kapag naghiwalay kami, yun na yun. Ay, naku. Sigurado na po ba kayo dyan? Ay sigurado na. Hindi ko na kaya yung papa mo. Aba, mas lalong hindi na kita kaya. Total naman, mukhang nakapag-desisyon na po kayong dalawa. Wala na ako magagawa dyan pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon yan, ha? I-postpone nyo po muna yung paghihiwalay nyo. Bakit naman? Tumawag sa akin kahapon si Arian. Hindi ko to dapat sasabihin dahil surprise po sana kaso baka siya ang masurprise na sitwasyon nyo ngayon eh. Ano ka mo? Uuwi si Arian. Opo, sa susunod na linggo na agad. Ano? Dito raw po niya gustong mag-birthday. Kasama tayo. Nakapagpa-reserve na nga siya sa isang beach resort eh. Doon tayo magwi-weekend at sasalubungin ang birthday niya. Isasabay na rin daw po yung wedding anniversary niyo sa katapusan. Ay, Diyos ko talaga. Yung kapatid mo. Palagi na lang wrong timing. Sige nga, paano ang gagawin natin ngayon? Di oras na po para ilabas nyo ang pagiging best actor at best actress nyo. Magkunwari muna po kayong dalawa na in love. Masaya. Hanggang sa matapos ang yung birthday ni Arian. Please lang. Best actress. Ayoko, hindi ako plastic na tao. Diyos ko, mas lalo na ako, no? Gusto niyo po bang sumamahin loob ni Arian sa inyo? Ikilala po natin kung paano magtampo yung isang yun eh. Buwan ang binibilang bago makipag-usap ulit at mas lalong alam nating lahat na mahalaga sa kanyang pamilyang to. Ano sa tingin niyo yung magiging reaksyon niya pag nalaman niya na hiwalay na pala kayong dalawa? Masasaktan yun. Sira na nga tong pamilya natin mas lalong masisira pa dahil iiwas si Arian. O sige, papayag ako. Alang-alang kay Arian, willing akong magpaka-plastic. Thank you pa. Ma, kayo.
Eh ang akin lang naman, Nathan, ha? Ayokong lokohin ng kapatid mo. Eh ganun din naman. Magsasabi rin naman kami ng totoo sa kanya. Eh bakit kailangang palalain pa ang sitwasyon at patagalin? Pansamantala lang naman. Talagang babaeng to. Hanggang sa matapos lang yung birthday niya. Gusto mo bang iregalo sa kanya yung sitwasyon natin? Ma, ilang araw lang yon. Promise. Tutulungan ko pa po kayo sa kanya. Basta po muna ngayon. Kung pwede lang manahimik muna tayong lahat. Ay, Diyos ko. Eh, ano magagawa ko? Eh, sige. Umapayag na ako. Ayan. Okay. Let the begin yung game. Hindi pa man nangyayari, nahihirapan na ako agad. Ako pa naman kasi yung tipo ng taong hindi mahilig makipagplastikan. Totoo ako. At kung ano ang nakikita mo sa akin, yun ang pagkatao ko. Kaya hindi ko talaga alam kung paano ako magkukunwaring mahal pa rin si Mary sa mismong harap ng anak ko. Mukha nga yatang kailangan ko pang mag-workshop. Mailihim lang sa bunso namin ang totoong estado naming mag-asawa. Ilang linggo namin hinanda ni Mary ang isa't isa sa pagdating ni Aryan. Unang araw, hindi mahahalatang may problema kami. Kasi parehas naman talaga kaming masaya na makasama ang bunso namin. Na pagkatapos ng ilang taon, nabuo na ulit ang pamilya namin. Ang mahirap nga lang doon, hindi naman talaga totoo na masaya pa rin kaming mag-asawa sa isa't isa. Grabe, ilang taon lang akong hindi nakauwi rito sa atin. Ang dami na nagbago. Nawala na po pala yung bakery dyan sa kanto. Wala na anak. Binenta na nung may-ari. Ang dami kasing bagong bakery. Kaya ayun, nalugi. Ay, sayang naman yun, Tay. Alam mo, gustong-gusto ko pa naman yung monay nila. Nakakamiss naman. Tapos, wala laman na pa ng ice cream. Naku, nakakamiss talaga. Eh di, bumili tayo ng tinapay tapos ng ice cream. Hindi pa ba uso yung ice cream sandwich? Dami nun sa grocery store eh. Ayoko nun. Lasang fake. Okay lang po ba kayo? Oo, okay lang ako. Nasamid lang ako dito sa kape. Hanggang kailan ka ba ulit dito magbabakasyon, anak? 2 linggo pa po, pa. 2 linggo pa. Opo, ayaw niyo po ba, Nay? Hindi naman sa ganon. Siyempre gusto namin. Ang tagal mo kayang hindi nakauwi. Dapat nga po, 1 buwan pa. Kaso hindi ako pinayagan eh. Pero pagkabalik ko po, may plano kong gawin yun. Magpapakasal ka na sa isang Canadian? Tanga, hindi. Hindi ako mahilig sa kanuno. Binabala ko na po kasing hindi na magpa-renew ng kontrata. Ha? Bakit? Gusto ko na po kasi umuwi rito. Dito na lang po ako, kasama ninyo. Hindi! Ay, ha? Bakit naman po? Ayaw nyo na po bang nandito ako? Hindi naman sa ganun, anak. Nanghihinayang lang kami ng papa mo dun sa opportunity baga doon. Gaganda ang buhay mo doon. Alam nyo po, napapagod na kasi ako doon, Nay. Patayan ng trabaho doon. Tsaka, alam mo yun, ang lungkot-lungkot kasi hindi ko naman kayo kasama. Kaya nga po todo ang pag-iipon ko para pag umuwi na ako rito, makakapagpatayo tayo ng negosyo. Anak, ang amin lang. Pag-isipan mo muna to ng mabuti. Huwag kang padalos-dalos sa nararamdaman mo. Dapat, parati kang praktikal. Tama ang papa mo. Himala, sumang-ayon ka sa akin. Dapat pala nandito ang anak mo para naririnig ko yan sa'yo palagi eh. Ay, sus. Paano? Ngayon ka lang naman may tamang sinabi. Palibhasa, nandito si Aryan. Kaya nagpapakitang gilas ka. Ay, sus ko. Pero pag tayo-tayo lang puro kwan ka dyan. Parang itong adobo na niluluto ko, yung utak mo tuyot. Hindi lang ako makahirit kasi panay ang daktak mo. Anong laban ko dyan sa bunganga mo, ha? Ay, sus. Peace be with you po. Okay lang po ba kayo? Bakit parang
Parang nag-aaway kayo. Ay, anong nag-aaway? Ay, hindi anak. Ano ka ba? Hindi kami nag-aaway no. Tama. Hindi kami nag-aaway. Hindi talaga. Nag-uusap lang kami. Sobrang nag-uusap lang kami. Alam mo na, kwentuhan lang. Ay. Akala ko po kasi nag-aaway kayo. Alam niyo naman na ayokong may nag-aaway dito sa bahay. Okay lang na magtalo kami ni Nathan, pero kayo pong dalawa, nanay at tatay, hindi pwede. Dapat kayo po ang nagbibigay sa amin ng magandang example kung ano ang tamang pagsasama, di ba? Ano bang tamang pagsasama? Yung nagkakaintindihan. Mag-aaway pero walang iwanan. Yun! Magmamahalan kahit nagkakabwisitan na. Mismo! Sabi nga dun sa napanood ko I love you even when I hate you. Ganun dapat, di ba? Pero safe na tayo. Nandiyan naman sina mama at papa. Mag-aaway pero sa bandang huli, hindi nila iiwan ng isa't isa, di ba? Anak, kumain na tayo. Gugutom na ako eh. May sisik pansit yan. Tara na. Kumain na tayo. Tuyot na yung adobo. Okay, kainan na! Nakakakonsensya pa rin naman na niloloko namin si Aryan sa totoong sitwasyon namin ng mama niya. Pero parehas kasi namin ni Mary na ayaw masaktan ng bunso namin. Si Aryan kasi yung talagang attached sa pamilya namin. Kumbaga, siya ang sunshine ng pamilya. Masayahin at puno ng pagmamahal. Kaya parang hindi namin kayang sirain ang tiwala niya at masaktan siya sa nangyari sa amin. Kaso nga lang mga idol, mas nagiging mahirap ang lahat habang tumatagal ang pagkukunwari namin ni Mary. Lalo na noong excited si Arya na iplano ang birthday niya at ang wedding anniversary namin ng mama niya. Parang ang hirap sabihin na pagkatapos ng lahat ng to, masasaktan namin siya ng sobra. Tay! Anak, ba't hindi ka pa natutulog? Akala ko ba magpapahinga ka? Hindi pa po kasi ako makatulog. Kayo po ba? Ba't kayo nandyan? Hindi rin ako makatulog eh. Paano? Ang lamig kasi sa kwarto. Ayaw namang ipapatay ng mama mo yung aircon. Binayaran daw kaya dapat gamitin. Si nanay talaga. Anak, napansin ko pala kanina na panay ang titig mo sa amin ng mama mo. May problema ka ba? May gusto ka bang sabihin sa aming dalawa? Wala lang po. Natutuwa lang ako na makita kayong masaya. Na kahit ang dami-dami nang naghihiwalay ngayon, magkasama pa rin po kayong dalawa. Nakikita ko po mahal na mahal niyo po talaga si nanay, no? Oo naman. Ganun daw po kasi yun. Kapag mas mahal ng lalaki ang babae, mas tumitibay at tumatagal ang pagsasama. Ganon ba yun? Di ba, dahil mas mahal ng babae ang lalaki? Kasi di ba, ang sabi nila kapag babae ang bumitaw sa pamilya, babagsak ang lahat. Kaya nga, bilib ako dyan sa mama mo. Dahil kahit ganito ako, sakit niya sa ulo, hindi siya sumusuko. Mahal ka po kasi ni nanay. At alam kong mahal na mahal mo rin siya. Kaya nga sabi ko noon, kung magbo-boyfriend man ako, gusto ko yung katulad niyo po, tay. Na ano? Loko-loko? Hindi po, tay. Yung mabait, mapagmahal, masipag magtrabaho, ganun. At may pangarap sa pamilya. Yun po kasi nakita ko sa inyo habang lumalaki ako. Yung pagmamahal na binibigay nyo kay nanay. Oo, nag-aaway kayo pero hindi po yun yung nakikita ko eh. Paano? May nahanap ka na ba? Parang. Pero hindi pa po sure yun kasi pinitibak ko pa naman eh. Siyempre, ayoko naman pong ibigay agad-agad yung sarili ko sa taong hindi naman ako sigurado. Tama yan, anak. Tama yan. Hinay-hinay ka lang sa pag-ibig. May darating pa rin sa'yo. Sana nga po maging katulad ng marriage life niyo yung magiging akin. Kasi po, idol ko kayong dalawa ni nanay eh. Kaya tay, huwag niyo pong iiwan si nanay ha. Well, I'm sure hindi naman mangyayari yon, di ba? Kasi kahit ilang taon ko kayong hindi nakasama, ramdam na ramdam ko pa rin po sa inyo yun. Talaga? Opo. Yung kung paano nyo titigan ng isa't isa. Uy, pinsan nga,
Nahuhuli ko po kayo na nakatingin kay Mama. Tapos ganun din si Mama sa inyo. Di ba? Sa tingin daw po malalaman ang totoong nararamdaman ng isang tao. At sa nakita ko, totoong pagmamahal po yun, Tay. Kaya masayang masaya ako na kayo ang naging magulang ko. Nang mga oras na yon, biglang nag-flashback sa akin lahat ng masasayang alaala namin ni Mary. Kung paano kami nagsimula, kung paano niya ako sinagot, kung paano siya umuo nung inaya ko siyang magpakasal, at kung paano namin naayos sa mga problema naming dalawa. Sa loob ng 25 years, hindi ko napansin na pilit namin pinipili ang marriage namin kahit madalas, mahirap, kumapit. Habang natutulog si Mary noon, buong gabi ko lang siyang pinagmasdan. Sabi ko, nakakainis talaga tong babaeng to. Nakakaubos ng pasensya. Nakaka-stress ang ugali. Pero alam niyo mga idol, may na-realize rin ako noon na ang babaeng to, hindi ko rin pala kayang mawala sa buhay ko. Ano pong meron at may family meeting po tayo ngayon? Kuya, anong meron? Ano man ang maririnig mo ngayon, gusto kong intindihin mong mabuti ha. Wala kang ibang gagawin. Hindi ka sisigaw ha. Hindi ka mag-walk out. Okay? Basta may kinig ka lang. Okay? Okay. Sige. Nakikinig na. Oh, sige na po ma. Aryan, anak. Ayaw sana naming masira ang bakasyon mo kasama kami. Pero, mas maganda na rin kasi to. Kailangan na naming magsabi sa'yo ng totoo. Ano pong totoo, Nay? Oh, JV, ikaw na magsabi. Hoy, ano ba? Tulala ka dyan. Sabihin mo na kay Aryan. Ito naman, pambihi. Ako na naman, oh. Anak, lalo na namin ang mama mo na maghiwalay. Oh? Teka lang, naguguluhan ako. Bakit po kayo maghihiwalay? Ano ba nangyayari? Anak, masyado na kasing magulo ang relasyon namin ng papa mo. Parati kaming nag-aaway. Napapagod na rin kaming dalawa. Hindi niyo na po ba mahal si tatay? Hoy, sagutin mong anak mo. Hindi mo na daw ba ako mahal? JV naman, huwag mo naman akong hayaang mag-isa rito. Hindi ba napag-usapan na natin to? Sagutin mo yung tanong. Hindi mo na ba ako mahal? Bakit ikaw ba? Huwag mong sabihing mahal mo pa ako. Oo. Alam ko ang mga sinabi ko sa'yo noon. Pero hindi ko naman sinasadya yun. Dahil kahit araw-araw ako napipikon sa'yo, kahit parati akong naririndi sa bunganga mo, gusto ko pa rin umuwi rito sa bahay. Gusto ko pa rin ikaw ang makatabi ko sa pagtulog. Ang una kong makikita sa umaga. Mary, ikaw pa rin. Hindi natin kailangang maghiwalay dahil hindi na kita mahal. Hindi yun totoo. Tutuparin ko pa rin ang pangako ko sa'yo na mamahalin kita hanggang sa pinakahuling hininga ko. Kahit kailan. Wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. Kaya sige na. Sagutin mo na yung tanong mo. Mahal mo pa ba ako? Davey, alam mo namang wala nagbago dun eh. Mahal pa rin kita. Kahit na naiinis ako sa pagmumukha mo. Gusto ko pa rin umuwi ka sa akin. Gusto ko pa rin naasikaso ka. Gusto ko pa rin na ginagawa ang lahat ng nakakapagpasaya sa'yo. Kasi doon din naman ako masaya. Sige, hindi na tayo maghihiwalay. Dito lang ako sa tabi mo. Sa ayaw mo man o sa gusto. So, nang iinggit lang po kayo na #myforever po kayo?
Ay, buti naman happy ending pa rin. Pero wait, may problema po pala kayo. Bakit hindi kayo nagsasabi sa akin? Okay na, Arian. Huwag kang maner mo dyan. Halika na, hayaan na natin sila. Pero kuya... Shh, moment to ni na mama at saka ni papa. Alis muna tayo, tuloy na. Sige na nga. Ano? Hindi mo pala ako kayang mawala ha. Ay, nako, mag-aasar ka pa. Hindi talaga. Mag-aaway, pero hindi maghihiwalay. Jesus. Ay, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Hindi talaga madali ang buhay may asawa. Lalong-lalo na kapag parehas na kayong tumatanda. Kasi hindi lang pala sa umpisa kailangan ng adjustments. Araw-araw kayo mag-a-adjust sa isa't isa. Dahil normal naman talaga ang pag-aaway. Basta sa bandang huli, pipiliin nyo pa rin kumapit sa relasyon na meron kayo. Pipiliin pa rin ang bawat isa. Mabuti na lang at pinaalala sa akin ng puso ko kung bakit ko minahal si Mary. Kung bakit kahit nakakabwisit, pinipili ko pa rin manatili. Na kahit naiinis ako sa kanya, pagdating sa gabi, tumatabi pa rin ako sa kanya. Na nagpapagaan parati ng loob ko. Yun nga lang talaga, yun talaga ang tinatawag na true love. Nag-aaway pa rin kami hanggang ngayon ni Mary. Pero, ganun ulit. Mag-aaway, pero magbabati sa huli. Dahil ganun naman talaga sa relasyon, di ba? Mag-aaway, pero hindi maghihiwalay. Yours truly, JV. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.